Iniulat na isang source na nagpahayag umano ng interes ang gobyerno ng United Kingdom na palakasin ang pagkikipag-alyansa sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang military engagement. Sinabi sa report na nababahala umano ang United Kingdom sa mga ginagawang panggigipit ng China sa Taiwan Strait at West Philippine Sea, kaya mahalaga umano na magkaroon sila ng presensya sa rehiyon. Kasalukuyan din umano naghahanap ang United Kingdom ng isang lugar na malapit lang sa Taiwan Strait at West Philippine Sea na kung saan pwede nilang gamitin bilang isang temporary base para sa kanilang mga sundalo at warship. Naniniwala naman ang ilang mga eksperto na interesado ang United Kingdom na magtayo ng isang naval base sa Northern Luzon na kung saan ay itinuturing bilang isang estratehikong lugar kung sakaling magkakaroon man ng gulo sa rehiyon. Iniulat ito matapos nagpahayag ang Chinese government ng matinding pagtutol sa ginawang pinakabagong resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na kung saan ay pilit na inaangkin ng komunistang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na 2 resupply ship at 2 Coast Guard vessel mula sa Pilipinas ang pumasok sa Ayungin Shoal ng walang pahintulot mula sa Chinese government at iligal umanong naghatid ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre. Iginiit nito na China ay mayroong indisputable sovereignty sa Nansha Islands kabilang na ang Renai Reef o Ayungin Shoal at mahigpit na tinututulan ang iligal na transportasyon ng mga construction materials patungo sa tinawag nitong illegally grounded na BRP Sierra Madre. Idinagdag nito ng Chinese Coast Guard ay mahigpit na nagbabala, sumusubaybay, nagmonitor at epektibong hinarang ang mga Philippine vessel. Patuloy umanong magsasagawa ang CCG ng mga law enforcement activities sa lugar sa ilalim ng batas at jurisdiksyon ng China. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na matagumpay nitong natapos ang isa pang replenishment mission para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang resupply mission matapos ang insidente noong na kung saan hinarang ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine vessel na naghahatid ng mga supply sa Ayungin Shoal. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na umano ng Coast Guard ng ang 2 Chinese militia vessel malapit sa Ayungin Shoal matapos maubusan ng pasensya ang mga tripulante ng PCG. Sinabi sa report ng Coast Guard na pilit umanong hinarang ng Chinese militia ang kanilang barko habang nagbibigay ito ng suporta sa ginawang resupply mission ng sandatahang lakas sa show. Hindi umano nakapagtimpi ang mga tauhan ng Coast Guard kaya nagdesisyon sila na gumamit na ng ngunit bigla din umanong gumanti ang mga Chinese at gumamit din sila ng non. Agad namang pumalag ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin at sinabi na hindi umano katanggap-tanggap ang ginawang panghaharas ng Coast Guard sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Iniulat ito matapos nagsagawa ng Joint Territorial Ground Operation ang mga Filipino troops kasama ang kanilang Australian counterpart para mapabuti at mapahusay ang kanilang tactical defense at counter-offensive strategy. Sa ilalim ng Exercise Karabaru, sumailalim ang mga Australian troops mula sa 5th Battalion ng Royal Australian Regiment, 1st Combat Engineer Regiment at mga sundalong Pilipino mula sa 99th Infantry Battalion ng 1st Brigade Combat Team sa isang defense operation drill sa Australia. Ginawa ang pagsasanay
upang subukan ang iba't ibang mga techniques sa perimeter defense para sa self-security at protection ng isang column ng mga army platoons habang nagsasagawa ng military operation. Inilarawan ni Philippine Army Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad ang perimeter defense bilang isang taktika para makabuo ng combat power lalo na sa panahon ng pagpapatrolya laban sa mga pag-atake ng kaaway. Pinalalakas din ito ang tactical coordination at pinapataas ang survivability, lethality at command and control sa loob ng urban environment habang pinapahusay ang interoperability ng multinational combined arms teams. Ang iba pang aspeto sa ginawang pagsasanay ay ang pagtalakay sa medical care sa mga tropang nakadeploy sa mga combat zones upang maiwasan ang pagkamatay habang nasa aktwal na military operation.